Pagpalain tayo ng ating Panginoon at sa pagkakataon na ito, ating talakayin ang Word na kung saan ay Great Commission na sinasabi ng ating Panginoon. Ano ang pwede nating may apply sa ating personal na life as a Christian when it comes to sa sinabi ng ating Panginoon? At isa ito sa mga sabihin natin hindi na fully realize ng mga mananampalataya yung sinabi doon na go and preach the gospel into the world or to all the world. And so we will dive in doon sa kanyang mga salita sa oras na ito, and we will come up with some practical knowledge and understanding, and also come up with yung precise or exact interpretation and application sa mga salita ng ating Panginoon. And so, let's read muna yung Word of God, and then we will expound kung ano makikita natin sa salita ng ating Panginoon. And later, Jesus appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them from their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen Him after He had risen. Alright, sa pagkakataon na ito ay ito yung portion na kung mapapansin natin ay nag-appear siya sa 11 disciple. Kasi ito yung moment na malapit na siyang pumaroon sa kinalalagyan ng kanyang ama where he was before. At ito yung pinaka-ending ng kanyang mission after siya na mag-resurrect from the grave. So he resurrected from the grave, and then he appeared to the 11, another na appearance niya. And doon ay may nangyari yung word na rebuke na sinasabi doon, at itong rebuke na ito is pagsaway, pagkundina. At pagre-review, it means a strong statement na kung saan ay ino-oppose ng ating Panginoon. At ang kaso na dito ay tungkol sa sinasabing unbelief na nakalagay ngayon dyan, unbelief. Dahil sila hindi naniniwala na kung saan ay may mga nakakita na those who have seen Him after He had risen. So may bali-balita na nangyayari at that time pero hindi sila naniniwala, and then bakit naging kasalanan nila in a way, naging mistake nila at sila'y kinorek ni rebuke, at may kasamang may kasamang mariin na pagsasaway sapagkat kahit hindi naman nila naririnig, in fact naririnig na nila yung bali-balita pero hindi pa rin sila naniniwala. Well, hindi chinacharge ni Lord Jesus yung idea na dapat sila ay maniwala kahit wala silang naririnig, sapagkat to be, dapat sila ay naniniwala kahit wala silang naririnig. Anyway, because yan ang preaching ng ating Panginoon entirely habang siya ay kasama ng mga disciple. So, ang idea, hindi sinabi ni Lord na, di ba sinabi ko na sa inyo, bakit kailangan nyo pang marinig, and then yet naririnig nyo na hindi kayo naniniwala. Pero, ang ating Panginoon ay naging maunawain at this time, at kanya na lamang charge yung mga disciple, yung 11, na bakit marami na kayo naririnig tungkol sa aking pagkabuhay na muli, at bakit lack of faith. So ito yung pinaka mahirap na portion sa buhay ng mga disipulo at the time, because para bagang pag inanalyze natin ang mga nakasulat sa ebanghelyo, sila ay nag-umpisang walang paniniwala, critical sila sa ating Panginoon, iba ang tingin nila sa Lord, bababaw lamang, and then natutunan nila, well, ito pala ay hindi lang propeta, ito yung Son of God, and then ito pala ay magbibigay ng buhay at iaalay niya ang kanyang buhay, He will be crucified. Sinabi lahat ng Panginoon yan, but then He will rose again on the third day, and yet yun ang mahirap i-come up na paniniwala na itong taong ito na mamamatay by means of condemning him to death by the authorities, and especially yung occupier na nandoon, na kung saan ang punishment ay real, and yet mabubuhay, parang imposible yata yun. And yet
somehow nag-i-struggle silang paniwalaan ito. And anyway, ay dumating yung time na nabuhay na siya at laganap na yung balibalita, pero sila ay mariin na nagre-refuse sila at alam ni Lord na kahit may nagbalita na. Of course, ang unang nagbalita doon ay yung sila Mary Magdalene, Mary, and yung mga kababaihan na yon na dumalaw doon sa tomb para i-anoint ang kanyang bangkay, and yet anghel ang nasalubong nila doon, and kung saan ay sinabi sa kanila na wala na ang Panginoon kundi siya ay nabuhay na muli. At yun ay nagkaroon ng pagbabalita at malamang kumalat, and yet ito sila ay hindi sila naniniwala. Lack of faith. Okay? So lack of faith, dalawang bagay, sinabi na, nababalitaan na, dapat kumpleto na. Okay? Kumpleto na yung paniniwala. So yan yung first verse ng chapter 16 of Mark, at ito naman yung kasunod na kung saan ay makikita natin, and he said to them, "Go into the world and preach the gospel to all creation." Ito na yung pinaka importante sa lahat. Ito na yung pinaka-purpose bakit sila tinuruan, bakit sila sinamahan, bakit sila ay naging kasama nila ang Panginoon, at sila tinuruan because ang Panginoon ay may pagtatapos ang kanyang mission, and then the disciple has to continue the mission of spreading the gospel of Jesus Christ. Kaya dito, muli niyang iniutos o kanyang pinag-utos, at sinabi niya sa kanila, go. Iyon ang word, go into all the world. So parang imposible naman na namang ito. Do you think hindi ito imposible at that time? Mas sabihin natin kahit nga ngayon na modern time na natin, and then if you are a Christian, can you think about this na as a Christian, a simple Christian, maybe lack of resources or pamasahe, di ba? Within nga lang sa isang bansa ay ang hirap gawin yung mission around the country. Well, yun ang challenge. Hindi ito far-fetched na idea. May mga nakakagawa nito. Pero hindi lahat ng nagsisimba at nakakilala sa Lord, umiyak, nagrepent ay nakagawa nito. Pero pwedeng gawin ito kapag may paraan. Okay? Kapag may paraan. So, ang inyong lingkod ay naranasan ito simula nung tayo ay kumilala sa ating Panginoon. Naranasan yung nationwide na paghahasik ng mabuting balita. Although hindi naman lahat talaga na literally lahat ng bayan sa Pilipinas ay narating ko, pero from norte hanggang pinakamalayo sa Zamboanga, narating ko ang mga lugar na yan upang magmisyon. Lugar ng Kabisayaan, Cebu, okay, and then Dumaguete. Kunti din lang narating ko sa portion na yan ng area na yan. I have not been into Iloilo, but then I have been into Jensan and Davao and Zamboanga. Ayan, so and then norte naman doon sa sa Batak, Ilocos Sur, and then Pangasinan. Masaya yung extraordinary thing na pag binabalikan ko ay natutuwa ako dahil binigyan ako ng pagkakataon ng Panginoon na marating yung mga lugar na yon kahit hindi man lahat talaga ng mga bayan-bayan. Pero buong Metro Manila, nako po, talagang yung lugar ng Pasig, Manila, Quezon City, Novaliches, Antipolo, Pasig, hanggang doon sa Maytanay, Taytay Rizal, Cavite, Imus Cavite, Naik Cavite, ang dami-daming mga lugar na nasuyod na yung FTI na yan nung araw ay madalas tayo diyan. Sukat, Paranaque, wala yatang lugar na hindi natin napuntahan for almost I think in a span of 14 years.
Sandali, 14 years pa. Yes, most likely around ano, yung ganyan, mga 12 to 13 years sa ministry ay Monday to Friday ang assignment kadalasan. So bihira yung wala. Kadalasan yan, may Monday talaga yan, may Tuesday, may Wednesday, may Thursday, may Friday. Kumisa naman 3 times a week. So imagine na I started yung pinaka time ng pagmi-mission ko na proper ay around na 19 years old ako, and then it took almost 12 plus years to more or less 13 years na ganyan ang opportunity na binigay ng Lord sa akin. I do believe na si Lord ang nagbigay niyan because hindi ko plinano yung buhay ko, and it so happen lang na ako'y na-involve sa ministry, and then may mga taong ginamit ang Lord para itulak ka para sabihin, mag-attend ka dito, mag-seminar ka ng ganito, ano ka. So, ihanda mo sarili mo, ganyan. All of a sudden, ayan na, nagsuserve ka na sa Lord through a small capacity. At I started sa community, sama-sama lang, hanggang medyo kakanta-kanta sa choir kasi walang choir. And then, natutong mag-MC, and so on and so forth. And then, bandang huli, ito na ngayon, dala-dala mo na yung Biblia, nagpipreach ka na sa mga tao, and then, karamihan ng mga places na pinupuntahan natin, hindi bumababa ng 50 katao, bihira yung 20 or 30, then kadalasan yan ay 50 plus, and then to 500 katao. Very amazing moment na hindi na mababalikan, but then dinaanan. And then kung ating titingnan yung word na nakalagay dito, go into all the world, ay at the time ay nationwide pa lang yon. Pero ang command ng Lord, into all the world, lahat ng mga bansa. So at the time na wala pang eroplano, and yet ito na yung utos, posible ba ito? Sa isang taong nag-aalinlangan, another hurdle na dapat i-climb ng isang mananampalataya, sabihin niya, paano gagawin yan? At the time, i-place natin sarili natin bilang mga disciple ng ating Panginoon. Siguro magtatanungan tayo, paano yung gagawin natin yan? Well, at that time, may solution naman ng Panginoon, sapagkat in a way, ay nilagay sila sa parang designation. Like si Paul, he was chosen as an apostle to the Gentiles, meaning non-Jew area outside city of Jerusalem, and then doon sa mga places sa Minor Asia, Greece, and everything, ay si Paul ang siyang naatasan na siyang magmi-mission. But then of course may mga apostles na lumabas din ng bansa ng Jerusalem, at sila rin ay napunta, may part ng India, and so on and so forth. So hindi lamang isa, si Paul lang ang medyo masyadong kilalang-kilala na maraming lugar na napuntahan. And at the time walang eroplano, kabayo lamang at bangka or boat. Hindi siya sophisticated na mayroon makina, kundi naglalayag lang. And yet, yes, na-spread nila ang gospel, more or less, ay hindi naging confined sa isang place ang gospel, kaya nagsipangalat ang ebanghelyo. Okay, so dito ngayon ay yung imposibleng bagay na ay naganap, na kung saan ang salita ng Lord ay most likely mag-i-spread around the world because sinunod nila, na wala yung pag-aalinlangan. So, importante na maranasan din natin, okay, kayong mga nakikinig ngayon, maranasan ninyo na wag din kayong mag-alinlangan kung paano. Okay? Ang mahalaga lang, sold out kayo. Sold out kayo na ako ba'y sinusugo? Ang salita ay go. Kailangan bang ako'y apostol? No. Ang kailangan lang marinig mo yung go, and then paniwalaan mo. And then, paano yan? Hindi ako preacher. Hindi naman ako preacher. Hindi ako marunong sa Biblia. Hindi mo naman kailangan na magkaroon mo na, kailangan malaman ko lahat. No. Ang kailangan lang, dala mo yung pananampalataya mo at may desire ka. Sapagkat yung pananampalataya na nagsasabing ikaw ay lingkod ng Diyos, or ikaw din ay sakop ng word na go. Yun ang maganda rito. Tayo sakop ba tayo ng word na go, or outside tayo dito? Or hindi ba tayo sakop ng word na go?
Okay, so ang sagot ay sakop tayo ng salitang go. Wag nating sasabihin na, paano yan? Hindi ako ganito, hindi ako marunong, hindi ako preacher, hindi ako ordained, or what. No, hindi po totoo yan. Yan ay misconception. Ang idea lang dito, ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ikaw ay enthusiastic ka na mayroon eternal life at naniniwala ka sa buhay na walang hanggan, and then ikaw ay practitioner. Okay, ikaw ay nagpa-practice ng pananampalataya sa araw-araw mong pamumuhay, at yung karanasan mo okay, yung karanasan mo, pagmamahal mo sa Diyos at sa Kanyang salita, ay yun ang pasimula at maari ng sapat na upang ikaw ay magamit ng ating Panginoon. Look, hindi ka naman gagamitin ng Lord doon sa mga bagay na hindi mo alam. Ang gagamitin ka sigurado ng Lord sa mga bagay na karanasan mo sa iyong paniniwala, pananampalataya, pagmamahal, pananalangin, pagsamba, at paglilingkod. So, napansin niyo yun, ha? Tandaan niyo yung sinabi ko na yun. I-rewind niyo na lang yung video kapag di niyo natandaan yun. Kasi dapat mayroon ka nun. May karanasan ka sa pananampalataya. Of course, lahat tayo may pag-aalinlangan. But din nauwi ka sa pananampalataya. May karanasan ka sa paglilingkod. Maliit, malaki, or kung ano pa mang paglilingkod, because you are serving the Lord, because you are a believer of Jesus Christ. And then, mayroon kang karanasan sa iyong pagpupurit, pagsamba, pananalangin. And then, may mga panalangin kang tinugon na ng Panginoon, may mga panalangin kang hindi pa tinugon ng Panginoon, then share it. Anong karanasan mo? Okay, ano nagpapasaya sa'yo? Siyempre naman, walang hindi pinagpala, walang hindi tinugon ng Panginoon, walang hindi pinagaling kadalasan nakaranas ng mighty healing ng Lord. So, bawat isa sa atin, yes, that's true. If you are a true believer of Jesus Christ, somehow, isa sa mga, aside from salvation, ay naranasan mong ikaw ay physically na pinagaling ng Lord nung ikaw ay nanalangin. And maring hindi lang isang beses, nung ikaw ay dumulog talaga miraculously, nakatanggap ka ng instant healing or gradual healing, alam mo na ang Diyos ang nagpagaling sa'yo. Okay? I'm not saying na all the time pinagagaling ka, pero may mga panahon na ang Diyos talaga naghihimala dahil alam niya ang ating pangangailangan. Alright? So, yan ang napakaganda. So, may karanasan ka ba o wala? May karanasan ka ba o wala? Ang mahalaga, mayroon talaga. Ang walang karanasan ay yung mga sorry to say, ang preaching ay hindi lahat ay puro encouragement. Kailangan may pagkukorek din. Kapag ikaw ay Kristiyano na hindi ka fake na Christian, and then ikaw talaga ay naghahangad kang makilala ng husto ang ating Panginoon, kaya nakikinig ka sa preaching, hindi ka nagwawalang bahala sa panahon ng pakikinig, hinahanap mo talaga ang ating Panginoon, kaya attentively nakikinig ka ng pangangaral ng salita ng Diyos, and you are willing to learn. I'm telling you, mararanasan mo siya. Mararanasan mo ang Diyos na ito na mapagkalinga, na ang Diyos na ito ay mapagmahal, ito yung nagre-restore ng ating pagkatao, ng ating mental health, ng ating mga fear na papalitan ng kalakasan, because kung seryoso ka sa Diyos, seryosuhin ka rin ng Panginoon. Okay, mahalaga po yun. Nagsasalita po ako sa bagay nito ay I'm not trying na para lang pagandahin yung ating usapan. I'm telling you, yan po ang totoo. Yan po ay hindi kasinungalingan, sapagkat kapag hindi natin lubos hinahanap ang Panginoon at maliit lang ang pagrespeto natin sa Kanyang Word, alam ng Diyos yan. Alam din ng Diyos kung seryoso tayo, kung talagang gusto natin siyang makilala, and then kapag dumating tayo doon sa sinasabing truthful tayo, puno ng katotohanan yung ginagawa natin, mayroon tayong Diyos naman na hindi nagsisinungaling, na ang sino mang humahanap ay makakasumpong, ang sino mang kumakatok ay pagbubuksan, at ang sino mang humihingi ay pagbibigyan. So, pangako yan ng ating Panginoon. Okay? So, sakop tayo ng go.
To all the world, mag-preach tayo. Kaya alam nyo na kung anong ipipreach natin. No need na tayo mga tuwiran. Hindi na katuwiran yung hindi ko kaya, nahihiya ako, etc. Hindi ka hinihingaan ng hindi mo kakayanan at hindi dinevelop sa iyo ng ating Panginoon. Let's move doon sa verse 16. Another verse po ay, whoever believes and is baptized will be saved, and whoever does not believe will be condemned. Ito ay napaka-importanting word na babanggit dyan na sino mang maniwala. Yung maniwala dito ay nag-uumpisa doon sa kanyang paglapit sa Panginoon at naganap yung repentance, at yung belief dito ay equals or nagresulta ng relationship. Pwede ka magkaroon ng paniniwala pero walang relationship. Okay, yung relationship na ito siyempre nauwi sa pagmamahal, nauwi sa yung love relationship natin kay Lord, na love na natin si Lord ngayon, paborito na natin si Lord ngayon. Okay, kung paborito na natin si Lord ngayon, it means paborito na natin ang kanyang salita. At kung dahil paborito na natin ang kanyang salita, nag-i-enjoy tayo basa ng basa na para baga may hinahanap, it's because na expectant ka, gusto mong mayroon gawin ang Diyos sa iyo. So, ayun, nagbabasa ka, nakikinig ka. Lalo na kung ang pinakikinggan mo ay ang pangangaral na kung saan ay direct or from the Word of God, ang pag-i-expound, yung exposition ng Word of God. Yun ang importante. No? So, ngayon sa pagkakataon ito, ni-expound natin ang belief na hindi lang ito paniniwala na mental lamang na, ay, naniniwala ako kay Lord. Ang ibig sabihin nito ng paniniwala na dumating ka na doon sa time na sa paniniwala mo, ginib up mo na yung mga bagay na nakakahadlang sa relasyon mo sa iyong Panginoon. At una mong ginib up time, ginib up mo sin, ginib up mo, yun ang mga bagay na nakakahadlang sa isang nagpupuri. Sabihin na natin nagsisimba. Kasi sa pagsisimba mo, okay yan. Pero ang kailangan dyan ay maging consistent ka at panindigan mo na iyong pagsisimba na yun ay banal yun sa iyo. Kaya walang makakahadlang sa iyo, trabaho, business o ano paman, yan ay ikukumit mo na sinasabing unconditionally, sapagkat yan ay bahagi ng iyong believing. Yung pamumuhay mo na may paniniwala ka, you are convicted na gawin na, okay, yung paniniwala na yung iyong pagpunta sa gawain ng Panginoon ay bahagi ng iyong matibay at tunay na paniniwala sa Diyos. Kasi yung mga hindi naniniwala sa Diyos, I'm telling you, mahalata mo yan doon sa kanilang commitment. So, maaari ba naman tayong magkaroon ng tunay, 100% banal na paniniwala, pero walang sign ng commitment? Impossible. That's impossible. It's either niluloko natin ang ating sarili kasama ang Panginoon. But I'm telling you, if you believe in the Lord, kaya mong iwanan lahat. Iiwanan mo lahat. Ibig sabihin yung prioritizing. I'm not saying na literally iwanan mo lahat kahit hindi naman kailan iwanan. But then, you know what is your priority from the time you were born again. Okay? Yun ang mahalaga doon. Kaya, may mga resulta yan. Kaya sasabihin, grabe naman to. Umuulan, nagyeyelo, bumabagyo, nandoon, magpupuri sa ating Panginoon. That's the sign. Iyan sa mga tanda yan. Okay? And then ang word doon na kung saan ay makikita natin yung word na and is baptized. Kasi ang baptized dyan ay more than water na ceremony. Ang ibig sabihin yan, nakalubog ka talaga. Nakalubog ka na. Kasi yung paglulubog na yan sa Panginoong Jesus, kay Kristo Jesus, ang ibig sabihin na yan ay soak ka na. Okay? Natatabunan ka na, lumubog ka na, nailubog mo na ang buhay mo kay Kristo Jesus. Okay, pwede ka rin mailubog sa utang, nakalubog sa utang, o kaya puno ng sama ng loob, but then dito yung baptize ay nakalubog ka
baptize ka into Christ. As they were baptized unto Moses in the wilderness, and so in our time, we were baptized unto the Father and unto Jesus Christ. So it means to say na talagang hindi lang naniwala ka, talagang ikaw ay kumbinsido na, kaya matulog, managinip at magising ay bukang bibig mo ang ating Panginoon at ang iyong pananampalataya. Okay? So yan ang ibig sabihin ngayon, and whoever does not believe will be condemned. Okay. Sino mang maniwala at baptized will be saved. Whoever does not So, ang tinutukoy ba dito ay yung mga apostles? No, yung mga tatanggap ng ebanghelyo. Pero syempre, kung ikaw ay magpapasok dun sa idea ng go, importante na ikaw mismo ay talagang, ikaw ay baptized, ikaw ay real believer of Jesus Christ, sapagkat pwede kang matalo sa mga pagsubok kung hindi ka ganun ka baptized into Christ. So, importante ikaw muna. Okay? And so, yung mga tatanggap naman sa iyo ay ganun, at kung sila'y maniwala, salamat sa Diyos. But kung hindi sila maniwala, they will be condemned because dahil dun sa gospel na dumating sa kanilang mga buhay. Alright, so ngayon ay verse 17, and this sign will accompany. Ito na yung result. And I like yung word na signs because may mga signs. Okay? May signs na ang isang tao ay may sakit or in love, di ba? Yan ang diyan, may mga sign yan. May sign na ang isang tao ay mahirap. Pwede rin. May sign na ang isang tao ay mayaman. Okay? May sign na ang isang tao ay matapang. May sign na ang isang tao ay mabait. Okay? So, nakaka-relate tayo dito. And then dito ay binabanggit ng Panginoon na, and these signs will accompany, sasama ang mga tanda na ito doon sa mga maniniwala. Okay? So, including na yung mga naniniwalang naghahayag ng mabuting balita plus yung pinagpahayagan. Okay? Those who believe, in my name, sa pangalan ko, they will drive out demons. So, practically speaking, literally, that is true. That is true not because they are powerful. No, it is because ng Holy Spirit ay nasa kanila, and kung loobin ng Panginoon, yes, even the demons ay palalayasin ng isang manggagawa, mananampalataya, sapagkat hindi na siya alipin nito, kundi siya ay nag-iba na ng master, at ang master mo na ay si Jesus Christ, which is siya ang tumalo sa lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. And so ikaw na representative ng ating Panginoon, ikaw ngayon ay mapapalayas mo na siya. Okay, and they will speak in new tongues, which is another controversy sa Bible na speaking in new tongues. So what does it mean? New tongues, or pwede natin interpret yan na yung kapag ikaw ay na-born again na, okay? Ikaw ay naging kaisa na ni Kristo. Nagkakaroon ka na ng bagong pananalita, okay? Yung lingwahe mo umiiba. That is true. That is true. Okay? So without yung verbatim na interpretation nitong new tongues na sinasabi, because new tongues ay ito ay related doon sa pananalangin na kung saan ay they speak in tongues. Okay. And yun ang sabi ni Pablo doon ay, if I speak in tongues, my mind is unproductive. So if I speak in tongues, I am talking to the Father. So in terms of pananalangin, yes, I am a believer of this, na kapag tayo kuminsan naubusan tayo ng lingwahe, napapagod na tayo during fasting and mahabang pananalangin natin, we just speak in tongues, and nalalaman ni Lord yung nilalaman ng ating puso. We just carry on with any word from hallelujah, glory to God, something like that, and then He knows na ang intention ng heart natin is nag-glorify kay Lord, and even our spirit is talking
to God in that case. And dahil doon ay hindi ito lingwahe na normal na naririnig natin, kundi yung lingwahe na ito between God and our spirit. And so yun din ay aided din ito ng banal na espiritu. I have come to a place na ito ay sinubukan ko rin ang mga bagay na ito na really it's really effective. I can go on with my meditation in spite ng mga distraction na nasa paligid natin. So it's not like parang laging nangyayari ang bagay na ito. Of course, kung ikaw ay nasa normal naman na situation na wala naman nakakaabala, then you speak to God in a proper manner na you're using a proper word na ginagamit mo, English or Tagalog, and then nakakapangusap ka. Pero during time na may persecution, ikaw ay I think si Pablo during the time na siya ay kinakaladkad, hindi naman siya makapagsalita na ng maayos that time habang siya ay binabato, habang siya ay pinaparusahan, and he just praised the Lord and maybe praying in tongues to the Father, and that is understandable. Okay, so subukan ninyo mag-pray ng mga 3 hours at mauubusan kayo ng items. Mauubusan kayo ng items, and then kagaya noong idea na you pray with your spirit, okay, and then iyan ay nagiging authentic o nagiging valid, and then napakaganda because you don't have to think of words. Kailangan lamang ay yung intention mo that you are glorifying the Lord in your spirit. At gusto nyo makita yung parang aking explanation tungkol dito as a part of my theory doon sa theological interpretation ng New Tongues ay kapag kayo ay nabigla, may nababanggit ba kayo? Minsan may mga taong ganyan, nababanggit nila kung anong word. Pero does it mean ba na yun talaga ang gusto nilang sabihin? No. Yun ay out of nowhere na hindi pinag-isipan, pero it has a meaning. Ang real meaning noon ay natatakot sila, gusto nilang maligtas doon sa pagkakadulas o pagkakahulog. Kaya lang hindi mo na mabanggit eh. Hindi mo na mabanggit. Kaya sabi mo na gano'n. Pero yung ay na yun, anong ibig sabihin nun? Save me. Di ba? Gusto mong maalis ka doon sa nakakatakot na area na yun. So, wala kang maisip na immediate na word. Hindi ka handa. Mayroon bang pwedeng maganda na madudulas ako ito sasabihin ko? Sana hindi matuloy. Okay? Tulungan niyo ako, something ganun. Walang ganun, kundi may expression ka na bibigla ka lang na iba ang word na lumabas pero the intention of the heart is correct. Okay? Correct. So, naintindihan niyo ako sa portion na ito para magkaintindihan lang tayo, di ba? May mga tao, another sample. Okay, another sample. Okay, part ng theological theory, and then para makita natin ang interpretation nito. Kasi hindi na ito sinasabi ng Biblia, wala nang paliwanag ang Bible dito. Pero si Paul, believer siya nito, practitioner siya nito, and then lahat ng mga nababautismohan sa banal na espiritu ay nagsasalita sila ng iba't ibang wika. The first time that the Holy Spirit came to the 120 people and follower of Jesus Christ on that day of Pentecost, sila ay parang mga lasing because they're making noise na walang sense, pero actually it makes sense because they were filled with joy, inexpressible joy na words cannot even masasalita. So what can you do, di ba? Sila ay nangingiti, tumatawa, and then sila ay marami na mga sinasabi na mga salita na kumbaga hindi kayang i-contain sa mga word. And so, bandang huli, they were crazy, they were lasing, diba? Drunk? No, sabi doon, they were not drunk. 9:00 pa lang ng umaga They were drunk and filled with the Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin nun. So what happened? At the time ay hindi normal ang kanilang mga word, ang kanilang sound. So, yun and they speak in tongues sa sinasabi. And so, ganun din na kung minsan may mga tao na they are in grief, and then grabe yung kanilang pagmumorn, and then mayroon silang gustong sabihin, at kadalasan nangyayari ito sa
sa time na mayroon halimbawa pumapanaw no, hindi na masabi yung at nagngungoy-ngoy na lang sila, and then nagmamambol sila ng word pero mayroon silang gustong sabihin. I'm not saying na yun ay sa Holy Spirit, because yun ay part ng human emotion. What about kung ikaw naman ay hindi naman nasasaktan at ikaw naman ay gusto magpuri sa ating Panginoon at gusto mong purihin si Lord? Will the Holy Spirit help you with those words? Absolutely yes. And God knows the intentions of our heart, be it naiintindihan sa salita o hindi, but then your faith and your intention is there, and then that is valid. That is valid sa harapan ng ating Panginoon. Who can question that, di ba? Who can question that? God knows kung ako ay halimbawa mag-repeat ako ng mga word, and then ang intention ko ay nagpe-praise ako kay Lord, and then the Lord will He is the one who will judge me kung ang intention and yung meaning ng word behind dun sa mga sounds na pinoproduce ko ay nag-glorify kay God. Okay? So, God knows, di ba? Alright, so marami pa mga example na ganyan na kung minsan, halimbawa, nagpunta ka sa Ethiopia, nagpunta ka sa Savannah, or kung saan mga lugar na may mga tribes doon na nagsasalita, hindi mo naiintindihan. Para silang mga ibon, parang mga weird, and then nakakatawa yung kanilang sound, yung kanilang naipoproduce. Para sa'yo, walang meaning. Di ba? Walang meaning. Pero sa kanila may meaning. So every sound may meaning. Pag pinakinggan mo, wala namang meaning yun. Wala ngang wala ngang words wala ngang letra Parang hindi mo maintindihan talaga, pero dahil behind noong sound na yon, mayroon kahulugan na naiintindihan nila. I'm not saying na yun ay speaking in new tongues, pero yes, that's another tongues. But then kapag ikaw naman ay you are talking to God, yun ang intention mo, and then si Lord pa ang hindi makaintindi ng mga pagnguy-nguy mo at saka mga pighati mo na hindi mo na ma-express ng mga salita dahil you are groaning. Sabihin, there is a pain, there is a burden, and then hindi mo masalita na, and then you just, hallelujah. So, no one can question on that because God knows kung ano yung dinadaanan ng heart mo. Okay? So, hindi mahirap intindihin yung speaking in new tongues. Kaya pagka, halimbawa, sa isang pagsamba at na-overjoy ako ng ganun, ayaw ko nang magsalita, naubusan na ako ng word, I just shout hallelujah lang, and then magre-rejoice lang ako. Sinong pwede mag-question doon? Di ba? Sabihin mo na, parang crazy na siya. Anong crazy kung overjoyed ka? Nakikita ba kayo ng mga taong overjoyed sa sanlibutan na para na ring mga hindi nyo rin maintindihan, di ba? So, ganun lamang po yun. It depends kung saan natin hinahandog ang ating pagsasaya o mga bagay. So much on that. I hope na naintindihan ninyo. I've tried my best na bigyan tayo ng kaunawaan sapagkat nakalagay sa Biblia, they will speak in new tongues. So, anong nangyari dito? Nung binaptize kay Jesus Christ, parang anong nangyari dito? Parang naging robot. O kaya parang, parang nabaliw, or parang, nag-ikot-ikot at saka naglulupasay. O, huwag kayong mag-alala. Yung word na yan ay speaking in new tongues yan dahil sa loob-loob niya ay natagpuan niya ang Savior niya at kinatagpo siya. Overwhelming. Very, very special moment sa kanya. So, walang pwede mag-question. Not unless na mayroon, siyempreng, ang tawag nito, yung manifestation naman ng enemy, and you have the discernment. We have discernment. Madi-discern natin yan. Pero kung okay naman, so, hindi dapat questionin. Okay, so much on that. Hallelujah. So, okay. Kasunod ngayon ay ito yung mga signs kasi binabanggit kanina, no, signs. So ano yon? They will pick up snakes with their hands, and they will not and when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. And yung pangatlo, so pick up ng snake, sabihin snake nung araw, mga danger na possible na mangyari yan at the time. So walang anti-venom, pero hindi sila uminom man sila ng lason, hindi sila masasaktan o madadamage, and then they will place their hands on sick people and they will get well or recover. Okay, so payag ba kayo?
Yun ang mga signs na aabutin ninyo kung ikaw ay papasok sa salitang go. Go. Okay, kaya noong araw, hindi lang noong araw, hanggang ngayon ako ay believer ako diyan na if ever mayroon pagkakataon na makapanalangin sa mga may karamdaman o whatever na uri ng petition, ay may pagsama ang ating Panginoon. Okay? Walang alinlangan yan. Hindi natin binabitawan yan. So, may karanasan ba tayo ng mga ganyan? Pick up ng snake, wala pa akong naranasan ng ganun. Kamatayan, aksidente, yes. At niligtas naman tayo ng ating Panginoon. Maraming pagkakataon na niligtas tayo ng Lord. Hindi man sobrang dami, kundi kaya nating alalahanin yung mga real moments na yon, okay? And yung poison naman, okay? So I think iningatan tayo sa mga viruses and everything na nandoon sa lugar, hindi natin alam eh. So I do not know. And then kulam, yes, naranasan kong kinulam. Hindi tumalab. Bumaliktad yung kulam na balik sa kanya. Okay. And placing of hands on sick people, yung pray over. So, maraming. Yung iba doon, extraordinary yung healing na naranasan natin. And that time, nag-iisip ako, gagaling ba? Okay. Human, as a person, siyempre mag-iisip ka, totoo ba ito? But then, after kang nag-iisip ng ganon, you just go anyway sa pananampalataya mo, and lo and behold, sabi nga ay, wow, gumaling. Gumaling. Yung cancer, gumaling. Yung napakaraming iba't ibang sakit na hindi naman lahat. Actually, I must be honest, hindi lahat ng sakit ay gumagaling. Pero may mga panahon na talagang extraordinary na malalaman mo pinagaling siya ng Panginoon at ipinaalam sa iyo pinagaling siya ng Panginoon. Mayroon instant, ganyan. So, totoo itong mga bagay na ito. So at that time, although sa ating bagong kapanahonan, we need to verify things through science or medical science. At that time, wala naman. Nagre-rely lang tayo sa patutuo ng mga tao na kung saan, eto wala na. So, believable naman yung mga bagay na yan. Yung isa doon na alam ko na scientifically or medical science ay yung meningitis or something like that na tinaningan na ng doktor yung bata, pinauwi na yung magulang, kaya lang idinaan doon sa Bible study na kung saan nagtuturo tayo, and then nanalangin kami ng taimtim at bago pa natapos yung counseling, after ng panalangin doon sa bata, hanggang tuloy-tuloy kasing kina-counseling yung magulang, sinasabihan natin magpatuloy sa Panginoon, manalig sa Panginoon at magbalik loob sa Panginoon, at siya naman ay nakikinig, nabitawan niya na yung kanyang anak dahil bumaba sa kanyang lap, and then naglalaro na, and lahat kami gulat na gulat kami sapagkat nung dumating parang inaantok na yung bata, talagang ready na mamatay. Yun yata yung dahilan. So kahit anong buhat niya, lipat kaliwa kanan ng pagkarga, ay yung bata ay luno na. Yung parang inaantok na, napipikit na yung mata dahil nga galing sa ospital. So nangyari yun doon sa Pangasinan. And nung pag-pray over namin, kaming lahat ay talagang into doon sa kami ay yung parang in kami doon sa pag-counseling, pag-pray over. Medyo naluha-luha pa kami dahil siyempre naawa tayo doon sa magulang dahil naiiyak din yung magulang. So sa aming pananalangin, mariin din, buong puso din, kaya naluha-luha din kami hanggang nauwi sa kapatid, huwag kang mag-alala, ganyan, magbalik loob ka sa Panginoon, pagsisihan mo mga kasalanan. Parang counseling, maya-maya kita namin yung bata, naglalaro na ng ibang mga bata, and then on the spot na yun ay maliwanag na nakita namin na yung bata ay gumaling. At ang nakakatuwa doon, because galing sa hospital, hindi na sabi na gano'n, iuwi mo na yan, ihanda mo na, hindi na siya gagaling or wala ng pag-asa. Okay, so why dito pa anuhin? So iuwi mo na at antayin mo na lamang. Mabuti na lang dumaan doon. So may mga ganun na wala mang pagbe-verify ng science, pero believable naman na makita mo ng harapan na ang kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos dahil sa pananampalataya. So
Hindi dahil sa tayo ay somebody, kundi dahil gustong i-glorify ng Lord ang kanyang pangalan sa ating kalagitnaan. Okay, so may signs ba kapag nag-go tayo? So, minsan puro signs ang hinahanap natin, walang go. Okay, gusto ko ng sign, gusto ko ng ganito, nasa ng go? Mag-go muna. Okay, so verse 19, malapit tayo. And the Lord Jesus had spoken to them. He was after the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. O kita natin, ito yung dulong-dulo ng preaching, dulong habilin, huling habilin, at pinakapatinding habilin ng ating Panginoon, go, di ba? And may pangako pa, mga signs, di ba, na sasama. So ano pang inaantay natin? Well, at that time yung mga disciples siguro ay nag-iisip din na paano namin to gagawin, but then anyway sila ay decided din na gagawin nila. So doon sa verse 20 after 19, then the disciple went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. Okay, so ang ganda, no, ha? Kung mayroon go, saka natin mararanasan yung pagsama ng Panginoon, confirming at patutuo o pagpapatunay ng Panginoon na ang salita niya ay kakaiba sa salita ng tao, na ang salita niya ay may katuturan at katotohanan. Kaya kung hinahanap mo yung gawa ng Diyos, sumunod ka muna sa go, and maranasan mo ang mga signs. Okay? Yung signs na yun, tulong yun para mapagaan yung ating trabaho na maghasik ng mabuting balita. Okay? Yun po ang blessing, blessing and command na maraming sign. At nakalagay dito na the Lord work with them. Kasamang gumagawa ang Diyos sa kanilang kalagitnaan dahil sa kanilang pagsunod. Look, kung walang pagsunod, walang Lord na magwo-workout sa kanilang kalagitnaan. At gusto ni Lord na i-confirm ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga tanda. So, ibig sabihin, may mga pangako siya ng blessing. Marami siyang pangako. But then, will you allow God to confirm His word by having those signs being performed in our midst? It should be, and you should be in that place where you will say, God, send me. And then I am willing, but I know that you will help me because alam mo na may limitasyon ako. But then, yes, Mark 16:16, go. Nakalagay roon at sinasabi na kung saan ay go into all the world and preach the gospel to all creation. Okay. So, yan ang sinasabi ngayon na dapat natin i-fulfill. So, ngayon, ito na yung mga panghuli bilang mga practical na mga idea na una, hindi mo kailangan maging apostol o mapasama dun sa mga apostol before or now or what. Hindi kailangan ng title. Ang kailangan mo lang ay ikaw ay mananampalataya, follower ng ating Panginoon. Para nang sa ganon, para ikaw ay masakop o pasakop sa word na go. Go, ibig sabihin go, at ang ibig sabihin nito ay saan ka man makarating, saan ka man nagtatrabaho, kasama yon, saan ka man nakikipagkwentuhan, kasama uli yun, sino man ang barkada at kaibigan mo, kasama yon doon sa word na go. Okay, ano pa? Kaibigan, kamag-anak, yes, lalo na kung saan ka, yung yung sphere of influence mo, sakop ng impluwensya mo, siyempre kamag-anak, kakilala, mga close friend, kasama yun doon sa go. Okay? Doon sa mga hindi naniniwala sa iyo o kaya parang nangangantsaw sa iyo, kasama pa rin yun sila sa word na go. Kaya wag kang matataranta, wag kang masisindak, wag kang may intimidate
Dahil ang sabi ng Panginoon, magwo-workout sa iyo, sasamahan ka niya. At kung kinakailangan ng mga signs and wonders, healing, and casting out yung pagpapalayas ng masamang espiritu, kung may manifestation, yes, mangyayari ang bagay na iyan. So, ang aim ng ating pagtalakay na ito ay hindi gawing mataas ang sabihin natin ang pagtuturo na ito, kundi gusto ko na makita na hindi mo kailangan maging pastor, maging preacher, maging teacher. Ang kailangan mo lang, kung ikaw ay nagsisimba na, pasok ka na. Pasok ka na dito sa Go na ito. Yes. Sorry to say, pag ikaw ay nagsisimba na, pasok ka na dito sa word na Go. Ako ba? Ang tanong mo, ako ba? Yes, ikaw. Walang ni isa man sa loob ng church na hindi sakop nitong word na Go na ito. So, yung misconception na siguro yung preacher lang, siguro yung pastor lang nagsasalita, siya siguro ang sakop nitong word na Go na ito. No. Ang totoo, i-break natin na po yung misconception na yan. Lahat ng nasa loob ng iglesia ng ating Panginoon, naniniwala na siya'y saved, siya'y sakop ng word na Go. Okay, go into all the world and preach. Ayan, preach. So yung word na preach, huwag natin katatakutan dahil ang preaching hindi kailangan formal, sapagkat hindi naman kailangan na formal ba? May outline ba? May PowerPoint ba? Wala po, wala. Ang sabi ko kanina, share mo lang yung karanasan mo, experience mo, pinaninigan mo, pinaniniwalaan mo, yung buhay mo na sumasamba ka sa Diyos at buhay na sumasamba at nagpupuri, nananampalataya. Okay? Yung kung ano yung karanasan mo sa Panginoon, kung paano ka binago ng Lord, mga bagay na nawala nung ika'y lumapit kay Lord. Yun ang mga bagay na patotoo, sapagkat yun ang tunay na totoong nangyari sa iyo, na wala namang isa sa atin na hindi binago ng Diyos noong tayo'y lubusang kumilala sa Kanya. So beautiful na maikukumpare natin yung old life, new life, di ba? At yun ang din ang kailangan marinig ng mga bansa at mga tao o mga nasa paligid natin, yung ginawang milagro ng pagbabago sa ating mga buhay. So, kailangan ba maging sophisticated ang mga bagay-bagay? No. Napakasimple lang, i-share mo lang, sapagkat kung tatawagin ka naman doon sa complicated, sophisticated, ihahanda ka rin ng ating Panginoon. God will provide. Pero ano man ang nasa iyo, di ba? Ano man ang binigay sa iyo ng Panginoon, sapat na iyon. Nawa po ay naging maliwanag ang pagtalakay natin, yung salitang Go, at nawa po ay bago tayo bawian ng buhay, kung tayo ay nakakilala na kay Lord, wag naman abutin na matagal na panahon bago tayo tumugon sa word na Go, sapagkat ang komanda ito ay immediate. Okay? Immediate. Right away. Right away. Kapag nakilala mo ang Lord. Kaya hayaan mong pagpalain ka ng Diyos sa iyong pagmamahal sa Ebanghelyo, i-equip ka niya, ihanda ka niya, palaguin ka niya. And look, yung mga taong gumagawa, nagtatrabaho, sila ang sinasamahan ng ating Panginoon. Ayaw natin na tayo maging lousy Christian, ayaw natin na tayo ay isang araw ay wala nang nararamdaman sa ating Christian life, at ang dahilan doon sapagkat wala naman tayong ginagawa. Look, pag wala ka nang ginagawa, di wala ka na nararanasan. Kung mayroon kang ginagawa para kay Lord, yun ang darami ang kanilang karanasan. Nako, sarap po na maipaliwanag ang mga bagay na ito. Kaya lang, kapos ang ating oras. Sa inyong lahat, maraming salamat sa inyong pakikinig. And by the way, maraming salamat sa mga bagong followers natin na nakikita ko na nag-follow sila. Thank you so much. Pagpalain kayo ng ating Panginoon at naway patuloy na gamitin ang ating live streaming para sa inyong patuloy na pagninilay at pananatili sa salita ng Diyos. Okay? So, salamat at yun ang hangarin natin na tayo maging kabahagi ng inyong pag-aaral, pagpapalalim at pagninilay or meditation on the Word of God. So, I'll do the explaining. It's up to you to decide and balance and yung sinasabing i-filter ninyo
isuriin din ninyo yung mga sinasabi, mga kapaliwanagan. And then, kung may makita kahit marinig kayo na nakala nyong super mali naman talaga and you can prove na ako'y mali, wala tayong problema. You can correct me, you can message me, and that is fine sapagkat pwede tayong magkamali. As much as possible, ayaw natin magkamali. We pray, we meditate a lot, we study, but then if ever, and then it's okay because handa rin tayong tumanggap ng correction, ika nga. So sa inyong lahat, pagpalain kayo ng ating Panginoon and see you next time. I cannot hide goodness and